Isinailalim na sa pangasiwa ng Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC ang LBC Development Bank dahil umano sa kakapusan ng pondo. Napasugod tuloy sa mga sangay ng bangko ang mga nangangambang depositor. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Napasugod ang mga depositor ng LBC Development Bank sa main office nito sa JP Rizal, Makati City matapos i-take over ng Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC ang bangko. Mga PDIC representative na ang humarap sa mga depositor. How do we find out that these people are doing their job within 90 days? Isa sa mga sumugod sa LBC main office, si Hilario Julian, isang cancer patient na may depositong kulang-kulang 100,000. For me, kailangan kong bumili ang medicine sa doktor. Dinagsari ng mga depositor ang iba pang LBC Development Bank branch sa Cebu City at Davao City. Ayon sa PDIC, hindi sapat ang pondo ng LBC para matugunan ang pananagutan sa mga kliyente nito. What we will look at now are all the documents and records in the bank premises, and we'll determine from there what is the financial condition of the bank. Tiniyak naman ng PDIC na maibabalik nila sa loob ng ilang buwan ang insured amount ng 500,000 pesos kada depositor. Kung higit pa rito ang halagang nakadeposito, pwede pa naman daw mabawi kung maibebenta ang mga ari-arian ng bangko. Pwede rin daw magbukas muli ang bangko kung magkakaroon ng magandang rehabilitation plan para dito. Para naman sa mga may depositong 10,000 pesos pababa, hintayin na lang daw ang sulat mula sa PDIC kung saan at kailan nyo makukuha ang inyong pera. Inaalam din ng PDIC ang koneksyon ng operasyon ng LBC Development Bank sa LBC Cargo and Courier Services. Ilan kasi sa napasugod sa bangko kanina, mga pamilya ng OFW na may kukunin sanang remittance mula sa abroad. Padala yung mister ko kasi birthday ko nung 8. Eh hindi ko ma-withdraw. At tapos yung anak ko nagpadala ng 3,000 pa nung Biyernes. Sabi niya, Mami, kunin mo na. Sabado, kinukuha ko hanggang kahapon. Hanggang ngayon, wala. Sa dokumentong nakuha ng GMA News Research mula sa Securities and Exchange Commission as of March 1, 2011, kabilang sa mga malalaking stockholder ng LBC Bank ay mga miyembro ng pamilya Araneta. Sinusubukan pa rin ng GMA News na kunan ng pahayag ang mga Araneta hanggang ngayon. Sinikap rin namin kunan ng pahayag ang LBC Main Office pero tumanggi ito. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Nanganak na po ang kapuso nating si Rhea Santos. Sulya pa natin ang kanyang cute na baby boy sa chika ni Grace Lee. May latest addition sa family ng unang Hirit host na si Rhea Santos. Exactly 5:45 in the morning yesterday, Rhea gave birth at Cardinal Santos Medical Center to a bouncing baby boy named Juan Alejandro Santos de Guzman or Yuan. Kwento ni Rhea, hindi siya masyadong nahirapan sa delivery ng kanyang second baby kahit pa 7.3 pounds ang timbang nito. It wasn't actually hard dahil parang kalkulado lahat bawat oras. Nag-contract ako on my own. They didn't have to induce me. Ipinanganak si Baby Yuan via normal delivery after almost 5 hours of labor. Hindi nga raw napigilan ni Rhea na maiyak. Nung paglabas niya, medyo tahimik. Yun, biglang umiyak na siya. Doon na ako talaga naiyak nung narinig ko na yung iyak niya. At kahit second baby na nila si Yuan, excited mommy pa rin si Rhea. Sabi nila pag bagong panganak, hindi naman talaga sila nakakakita pa. Pero parang lagi siya nakatingin sa mata ko. Tsaka, usual yung ang bango ng baby, ang sarap yakapin. Tahimik siya pag nasa dibdib ko. May wish at mensahe naman si Rhea sa kanilang bagong bundle of joy. We're very excited to have you in the family, especially your Kuya Uno. And of course, you're not only part of this family, but the UH family also. I'm just praying that he will grow up to be a good boy. He will be blessed with good health. And ako naman, syempre, lagi ko namang pinagdadasal na ako rin maging mabuting ina at hindi lang ina, kundi mabuting asawa din. Grace Lee, updated sa showbiz happenings. Thank you. Si Mike Enriquez, ang investigador ng bayan. Inireklamo ng ilang residente ng barangay Bagong Silangan, lungsod ng Quezon ang 2 poste ng kuryente sa kanilang lugar.
Imbis kasi nasa gilid ng daan, abay, nakahambalan daw ang mga poste na yan sa kalsada. Abay, takaw aksidente yan. Kasabay ng araw-araw na pagtitinda sa isang bahagi ng Bonifacio Extension, Country Homes, Barangay Bagong Silang sa lungsod ng Quezon, ang hindi na mabilang na aksidente yung nasaksihan ni Aling Carol sa harap mismo ng kanyang tindahan. Ilang aksidente na rin nakikita ko kasi dyan. Minsan ang pedicab dyan nakatama sa poste din dyan. Yung minsan ba biglaan ang lalo na pag sa gabi dahil madilim. Ang kadalasang dahilan daw ng mga aksidente sa kanilang lugar, poste ng kuryente imbis na nasa gilid ng daan, ayun! At nakabalandra malapit sa gitna. At hindi lang isang posteng inirereklamo dahil may isa pang nawala sa linya sa kahabaan din ng Bonifacio Extension. Sagabal ho talaga sa yan, sa pagdaan ng mga sasakyan. May kasalubong ho dyan na malaki, gipit na doon sa pagliko. Gumugulong yung mga pedicab, mga yung mga pasahero, marami na rin nadidisgrasya. 5 taon na raw ang nakakaraan ng isaayos ang daang kinatatayuan ng mga poste, pero ang problema, hindi na nailipat ang pwesto ng mga poste. Kalsada po yan dapat talaga walang poste dyan. Inilapit na sa amin sa inyo dahil yung Meralco hanggang ngayon hindi pa nila ginagawa. Agad isinangguni ng investigador ng bayan sa Meralco ang problema. Pero ayon sa kanila, ngayon lang daw ito nakarating sa kanilang kaalaman. Mukhang nagkaroon ng tinatawag na reblocking, no? If I'm not mistaken. So, ang nangyari, nagkaroon ng parang extension dun sa mga kalye. Ang pinaka-importante at kailangan isaalang-alang dito yung kabutihan ng komunidad. At ang Meralco naman ay tumutugon sa ganyang mga kinakailangang gawin. Ang dalawang posteng 5 taong ding nakaharang sa daan, sa wakas ay ililipat na raw ng pwesto. Gagawa ng tinatawag na design para nang sa ganun ay maisaayos kung saan ito ililipat. Makikita sa mga larawang ito ang ginawang pag-aksyon ng Meralco kaugnay ng aming inilapit na problema. At sa ngayon, nailipat na raw na Meralco ang dalawang inireklamong poste na yan. Mabuti naman po kung ganoon. Dahil ang mga estrukturang sagabal at peligroso, walang lugar sa gitna ng kalsada. Kaya mga katulad na reklamong ganyan, hindi namin tatantanan. Susunod, party list representative na peki raw sa kanyang nabiling barong. Paano nga ba ito makikilati? Exclusive. Pagdanakaw sa mga customer na isang coffee shop na kunan ng CCTV. At ang mala Back to the Future na sapatos, bakit kaya espesyal at ubod ng mahal? Tutukan lahat ng yan dito lang